Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Para po sa vlog na ito is ating pag-uusapan ang comment ng ating mga netizen dito sa social media patungkol sa update nga ng MGI All-Stars na after doon kay Pusha ay meron pang isang trans na ipapadala ang Pilipinas na kinumpirma ng MGI organization. So ang ating mga netizen, mga kapolitika ay nadismaya at na-disappoint dito sa balita na bakit parang nagiging Miss Gay or drag race na itong kompetisyon ng All-Star First Edition. So bibigyan natin ng ating opinion at ng ating reaksyon ang sinasabi ng ating mga netizen na nadismaya sila at hindi na sila na-excite dito sa first edition ng pageant ni Nawat. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At continue po ang ating pagsusubaybay dito sa mga kaganapan sa MGI All-Stars update dahil inaabangan natin kung sino yung mga bigating mga pangalan mula sa Pilipinas at mula sa international country ang ipapadala nila dito sa first edition ng MGI All-Star na tumataginting ang $1 million na cash prize. Pero sabi natin mga kapolitika ay parang imposible ito kasi kinakailangan mong manalo in 3 consecutive competition, 3 consecutive years. So bago mo makuha yung tumataginting na $1 million. Pero yung first prize is nasa $100K. So medyo malaki-laki rin yun mga kapolitika, nasa almost 6M rin kung value dito sa Pilipinas, pera sa Pilipinas, 6 million pesos rin yung 100K na premyo dito sa MGI All-Star First Edition. At sabi ko nga doon sa ating mga naunang video ay parang suntok sa buwan at impossible dream itong 1M na papremyo ni Nawat. Okay, pero titingnan natin mga kapolitika kung sino kaya ang mapalad na kukurunahan or mananalo dito sa kailang first edition ng MGI All-Stars. So merong mga lumilitaw na pangalan pero hindi pa nga kumpirmado mga kapolitika dahil siguro sa mga susunod na araw pa yan i-announce ng page ng Miss Grand International. So dito sa comment ng ating netizen ay isa pa di umanong trans ang ipapadala ng Pilipinas at on top ito doon sa ating na-report sa naunang video na isang trans ang kinumpirma ng MGI organization. Ang unang pinangalanan nila na sasali dito sa kailang first edition na nag-apply. So sabi dito sa isang post, kaloka, hindi na nakaka-excite ang MGI All-Stars noong may mga trans na sumali. Yes, they are beautiful, pero sana ginawa na lang ni Papa Nawat na exclusive for women at hindi na inalaw ang trans. Aminin nyo, iba pa rin talaga ang feels kapag all women. May separate pageant naman ang mga trans. Nakakaloka talaga kasi parang nawawala na yung essence. Sana wala ng trans na humabol kasi nakakawalang gana na talaga. Again, my concern is that it should be exclusive for biologically female sana. So yun yung comment ng ating mga netizen, mga kapolitika, which is I totally agree naman. Kasi parang nakaka-disappoint at nakaka-off pag halo-halo ano na lang yung maging itsura ng kompetisyon para na itong Miss Gay or drag race. Sana ay exclusive niya na lang para sa lahat ng kababaihan as a celebration kasi I believe naman na ito ay continuation doon sa Miss Universe dahil nga marami ang mga netizen, marami ang mga pageant supporters na disappoint sa resulta ng Miss Universe. So sana is pakikinggan ni Nawat ang panawagan ng publiko dito sa mga criteria ng inclusivity sa MGI All-Stars. Kung kaya nga ako is nagko-comment rin ako doon sa kanilang page, sa kanilang post na sana ay exclusive na lang for women at hindi nadagdagan yung mga nag-apply doon sa kanilang website. Baka rin kasi siguro mga kapolitika dahil binuksan ni Nawat na for inclusivity itong MGI All-Stars ay pinutakti rin sila ng sandamakmak na application mula sa mga trans. So sana mga kapolitika is magbago yung kanilang criteria or yung kanilang sistema sa mga susunod na taon. At ito po ang aking opinion dito sa balita na isa pa di umanong trans ang mula sa Pilipinas ang sasali dito sa MGI All-Stars. Ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika at ang inyong masasabi, ang inyong point of view na tila ba
Napakaraming trans ang sasali dito sa MGI All-Star sa first part ng pagpapakilala nila ng mga applicants sa kanilang kompetisyon. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Next year, January 25th, magaganap na nga ang first edition ng MGI All-Stars. Siniguro ang battle ng mga best of the best, salpukan ng lahat ng mga kilalang beauty queen sa buong mundo na nakatapak na nga hindi lang sa MGI kundi sa iba't ibang international pageants. Dalawang kumpirmadong kandidata na nga na ipakilala kamakailan at ang pangatlong kandidatang pinakilala galing naman sa Pinas. At siya na nga ang first ever Pinay na nag-qualified sa kauna-unahang edisyon ng MGI All-Stars. Walang iba kundi ang Miss International Queen noong 2022, Fuchsia Ravenna. Bagamat nakakuha na siya ng titulo noong taong iyon, maaari pa nga ring makasali sa MGI All-Stars sa mga beauty queens na nakakuha ng title. At hindi nga lang iisa mula sa bansang nire-representa nila ang maaaring makasali. Kaya naman hindi lang si Fuchsia ang Pinay na makikita natin sa pageant. Ang representasyon nga ni Fuchsia ay magdadala ng mas malawak na visibility para sa mga trans Pinay sa mainstream pageantry. Isang milestone nga sa Philippine pageantry, isang pagbabago sa kung ano nakikita tinatanggap ng global audience. Si Fuchsia ay isang international title holder na sanay sa pressure, performance at scrutiny. Kaya naman ang pagsalang niya ay isang matapang at strategic move. Maaari magpalakas ng brand ng MGI at magbibigay ng kulay sa competition. Pasok sa diversity, may narrative at magbibigay ng dahilan para tutukan ng pageant sa buong mundo. May mga ilang Pinay pa nga na nag-qualified sa MGI All-Stars. Abangan natin kung sino-sino sila sa mga susunod na araw. Emma, may mga hearsays ngayon, MMB and Gazini at marami pang mga personalities na mag-join. So, MGI All-Stars. Yeah, for MGI All-Stars. So, what will be your best advice to them if they're gonna be joining? Advice is just enjoy kasi personally who experienced the production under Mr. Nawat, grabe ang entertainment, grabe kasaya. Siguro ang gusto lang din talaga ng team is yung totoo lang sila and nagbibigay ng saya sa ibang tao. So, just enjoy lang. Kasi ang hirap mo na yatang sundan ulit. Hindi naman po. It's a different one. Parang ang hirap mo na naman yatang sundan. Kasi yung ginawa mo ay parang, di ba nga sabi ko, perfection. Tapos yung next mong sinabi ay mas pa sa perfection. So, Grabe naman. yun, diba? Ayos. Pero siguro po, mas ano na lang, tignan na lang siguro as an inspiration na lang po. Kasi every year, ganun din naman po ginawa ko eh. Naging inspiration ko yung past queens. Kaya po natin nagawa to. So siguro sa mga future queens, ganun din po. Aspiring beauty queens, gawin lang pong inspiration. You don't need to copy. You just need some inspiration to the other beauty queens. Okay, no? Ikaw ang sinasabing the BCSP, ikaw po ang sinasabing ang babaeng walang kapaguran, ikaw talaga puro pure energy. So ano po yung secret to have that kind of power in you? Siguro parang dapat love mo lang yung ginagawa mo. And kapag love mo yung ginagawa mo, yes, mapapagod ka. Pero mag-enjoy ka sa lahat ng ginagawa mo. Sabi ko nga, ang tagal kong pinangarap to and now I am living that answered prayer. Kaya gusto ko lang siya i-share yung enjoyment na yon sa ibang tao. So,